kwentong Duterte. Yung sinabi ko, Marian, na talagang when na-remember ko na sinabi ni Tatay Dina, hindi daw, pag kumain daw sa Malacanang, dapat yung lang, simple lang, kasi hindi naman daw Roman prayer. Napaulit-ulit niya. Yan, sinasabi ko nga, ito yung ebidensya na katunayan na merong kasulatan na pumirma si Bangag. Okay, dito, nagsulat pa kay Inday Sara during that time na hindi siya manghihimasok o hindi niya hayaang manghihimasok ang ICC at hindi niya ipagkakanulo ang ating dating presidente. So again, mga kababayan, kitang-kita ninyo kung gaano kawalang hiya ang gobyernong ito. Kaya naman parami ng parami ang mga naninindigan. We stand with PRRD. Yang mga ito. Yan. Oh, ang daming nagsasabi na yan ay hindi na gurgur dahil sa war on drugs. Ang dami, ito din. Ito yung Dr. Lox Andutan. Ayan. I've received several messages from my friends because of this picture circulating online. I'm not sure why these people used my dad's picture, but he did not die from anything related to EJK. Wala po connection to former President Duterte either. Ay ano, sino yung mga yan? Magkano binayad sa mga yan? Sino yung mga binitbit? Hindi lang yan isang tao, dalawang tao ang kanilang ginamit na picture. Katulad nitong, sino ito? Itong si Alex Sheila na nagba-viral ngayon, na nakilala siya ng kanyang kapitbahay, na sinasabi nga nito ni Victoria, na kapitbahay nila, tigilan mo kami, Alex Sheila, yung anak mong Jody, magnanakaw, ginurgur yan last year lang, panahon ni Marcos, ni Marcos pa. Hindi time ni Duterte nung ginurgur yung anak mo, ng kapwa niya Jody, dahil nang 11 siya. Magkano yan? Wala bang basag dyan? Yung naka-red sa picture frame, taga dito yan sa amin. Ayan o, kung makikita niyo po yan, true enough. Nakikita niyo? Ayan, i-highlight natin. Oh, ang bata, itong biktima, na ginurguran sila, namatay noong January 23, 2024. Panahon ni Bangag. O tapos bigla mo makikita sa ABS-CBN, ginamit, pinapicture yung mga ito mga, alam mo, ito mga biktima ito na minsan wala rin lang silang magawa sa buhay dahil sa walang kulang sa kanilang pag-unawa at kahirapan, kulang sa edukasyon at maaaring tinatakot o pinipilit. So sila talaga ay mga biktima. So, yun nga mga kababayan, kaya talagang makikita na, well, sabi nga natin, it's so sad dahil nangyari kay Pangulong Duterte ang ginawang pangingidnap, pero nakita ng buong mundo, even mga international commentators, journalists, nakikita natin na nagsasalita na sila na illegal talaga ang paghuli dito kaya Pangulong Duterte. Teka, maisingit lang natin to. Ito, tignan mo sa Teka nyo kung gaano ka. Teka nyo. Napakita ko lang yung mga kababayan. Yung mga ako na nasa Facebook tayo. But ganun pa man, nakita nyo kung gaano ka-plastic yung si Amy Marcos na kawatan. Mga magnanakaw sa Kabadang Bayan. Tignan nyo, diring-diri sa inyo. Kaya manahimik na, kung ako sa inyo, manindigan kayo dahil tae ang tingin nila sa inyo. Wala nang puwang ang mabuhay sa Pilipinas kung Bangag pa rin ang presidente ninyo. Even yung mga bata na yan, tignan mo, nagkakantahan ang kanta dyan, bangag-bangag. Tignan natin, anong sinasabi dyan? Marami ng gising na mga kabataan, kaya let's bring him back. Alright, so mga kababayan, ayan, balita daw, si Lisa Tanas ay nasa Pilipinas, okay? May mga igatinan daw na event. So alam nyo, inulat natin yon, petsa 8-9 pa yata yung sinabi natin. Anong petsa na ngayon? So ngayon, kung totoo man na nasa Pilipinas na siya, mag-live nga siya. At kasi hodang nakauwi sila si Satanas, ang usapan doon, na-hold ba siya ngayong araw? Diba? Na-interrogate ba siya? Tinanong ba siya ng mga authorities ngayong araw? Hindi. Nung nakaraan pa, 8 pa namatay yung kanilang kasama sa entourage. So, syempre, kung namatay, mga kababayan, okay, tignan lang natin to. Mamaya papakita natin to. So, kung namatay ng A8, yung kanilang entourage, definitely, A8 siya na-interrogate.
Sinabi ko nga sa inyo, meron siyang extended immunity. So kaya, hindi ako nagsabi nun, actually, yung ating puting ahas. So kung totoo man nandiyan siya sa Pilipinas, nagawa nila ng paraan. Pero hindi natin sinabi, hindi natin sinabi, mga kababayan, wala tayo, mga kababayan, ayan, I think nandito sila. Here's a portawoy. Nasa saham. Ang TV naman later. Kadali lang yun. Mahiling ka, pwede mo mag-message ng sandali lang before we say goodbye? Wala na ba? Is she still there? Go ahead. Naka-live kayo. Okay, Miss Mahiling ka, pwede po bang any message for us before we say goodbye po? Okay, ako pala mag-message. Yes, sa lahat po ng mga akala ko kayo mag-message. Sa lahat po ng mga palangga ko sa Calgary, sa nag-organize ng event na ito, kayo dyan, Glenn, Bell, Edwin, hindi ko pa mapangalanan ng iba, but thank you so much. Amazing na nakapag-organize kayo ng ganyang kadaming mga kababayan natin, even a short period of time. Ipinapakita nyo lang sa buong mundo. Talagang kayo ay hindi trolls, kayo ay tunay na tao, may puso, may damdamin, na sa kabila ng kaalwanan sa buhay nyo dyan sa Canada, ay talagang nag-give time kayo to show your love, your support, not only for PRRD, but for the whole Filipino, sa buong Pilipinas, dahil nararamdaman ninyo, hindi nyo kailangang pilitin o bayaran. Kapag the moment na nakita nyo yung Pangulong Duterte na kinidnap, pinadukot ni Marcos Jr., ni Satanas, ng mga bangag, nakita nyo naman na inamin mismo ni John Vic Remulla, nakasabot si Anyo, si Gibo, lahat sila para planuhin ang pagdukot kay Pangulong Duterte. Kaya the same thing na naramdaman ko, na naramdaman nating lahat, ay nagtipon-tipon kayong ganyan. Nakakabilib po at nakakahanga. Hindi, it's sad to say na may mga kababayan natin na walang pakialam sa Pilipinas kapag sila ay nagkaroon na ng magandang buhay sa abroad. Pero ang mga katulad ninyo na gumanda man ang buhay dyan, pero hindi pa rin nakakalimutan na lumingon sa inyong pinanggalingan sa lupang tinubuan. Diba? Sabi nga ni Rizal, ang taong, Rizal, yung kasabihan na ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan na hindi makakarating sa paroroonan. Diba? At marami, very bayanihan yung ginawa ninyo. Diba? At talagang sa kabila ng lahat na nasa Canada kayo, ay naramdam pa rin namin yung inyong pagmamahal sa Pilipinas, hindi lang sa paggamit. Yan na, gagamitin ko na si Rizal, sa sariling wikang Pilipino, diba? Kahit matagal na kayo dyan, talagang daman namin na talagang kayo ay tunay na Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas, sa sariling wika at sa ating mga kababayan. Dahil sa inyo, yung inyong mga remittance, napakalaking bagay kaya nakakapag-survive ang Pilipinas. At dahil sa inyo, lalong may tumatapang, lalong may naninindigan na sana may pag-asa pa yung Pilipinas. Pero ngayong moment na to, pinakamadilim na yugto ng bayan natin na ibenta, ikidnapin, ipagkanulo ang ating Pangulong Duterte na nagbigay sa ating mga immigrants, mga OFW ng kaalwanan every time na umuwi tayo dyan sa Pilipinas. Sa airport pa lang, lahat for sure naranasan nyo from 2016 to 2022 na wala nang nangingikil, wala nang nagtatanimbala, ngayon nagbabalikan na, wala nang nagdanakaw ng inyong mga bagahe. So that is because of Duterte's love for the Filipino people. Kaya kaya sabi ko nga mga kababayan, hindi biro ang manindigan, hindi lahat kayang manindigan. Pero kayo sa kabila ng nagsusnow, alam ko dyan malamig sa Canada, pero pinili nyo lumabas at manindigan dahil sa pagmamahal nyo sa ating bayan. At lahat naman tayo, kahit one day, maayos talaga ang Pilipinas at doon tayo mag-retire. But we cannot retire hanggat bangag ang presidente ninyo. Ipagpatuloy nyo po lang yan ang inyong paglaban. Yes. Thank you naman tayo lahat, di ba, Lika? Thank you very much, guys. See you. I hope to see you in Calgary. Thank you. Patuloy nyo ang mag-support sa ating Pangulong Duterte. Alright. Ayan. Okay na palangga? Okay. So, yes, mga kababayan, grabe talagang ipakita natin ulit, mananawagan ako kung kayo ay may kakayahang mag-travel
Diba? Wag na muna kayo magbakasyon sa Pilipinas na isang bangag ang inyong presidente. Baka kayo ay, what? Kayo ay madukutan, mataniman ng bala, ma-extort sa airport. It's sad to say kasi bayan natin yan, pero nakikita nyo na. So sa Netherlands na muna kayo magbakasyon. Diba? At para makapakita natin, you know what, ano din to mayroon din tong effect. Yung may kakayahan lang. Of course, di naman lahat tayo ay kayang lumipad na lang. Iba, walang visa, walang pera. So kung wala kang visa, wala kang pera, dyan na lang tayo sa Pilipinas o kung saan man kayong lugar na roon. Pero may impact ito Makikita ito ng tourism ng Netherlands na teka muna, bakit ang daming pumapasok dito na, you know, na mga Pilipino from all over the world. So mapaparamdam natin sa kanila na ganito tayo totoong solid, na naniniwala tayo na ang Duterte ay minahal ang Pilipinas. Wala namang siraulo na gagastos ng pamasahe, gagastos ng panahon, di ba, ng pagod na pupunta kay Pangulong Duterte o sa Netherlands, doon sa dahig, nang hindi niya nakikita yung magandang ginawa ng Pangulong Duterte. At ngayon lalong tumitibay, lalo talagang nagiging solido yung ating laban na itong pagkidnap kay Pangulong Duterte ay gawa-gawa lang. Kidnapping talaga. Imagine mo, ilang taon binaboy ng mainstream media. Local, yung mga local na yan ang nag-feed ng mga information sa international. Ilang taon nilang binaboy ang Pangulong Duterte. 30,000, 43, minsan nga 100,000 pa, nakikita mo na ginurgor. Pero yun nga, sa initial preliminary hearing, only 43 at hindi pa nilapat na patunayan na ito ay talagang inutos ni Pangulong Duterte. You know, wala silang napatunayan, wala pang napapatunayan. Dito pa lang sa una, talaga namang ramdam mo na may conspiracy dito. And I hope mailabas natin ang Pangulong Duterte. I am very positive. Laging positibo ako na alam na may mabuting mangyayari ito. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte na pag-kidnap nila, masakit man sa ating lahat na nakikita nung during the hearing, mahina yung Pangulo. What do you expect? Malamig dun. Then, mag-80 na yung Pangulo. At the same time, yung kanyang medical, yung kanyang health, hindi na siya katulad nung 6 years ago. Diba? Siyempre, as we get older, diba, nagkakaroon tayo ng deterioration talaga, speaking, hearing, diba? Kung ako nga minsan din na rin ako nakakalimot ka sa daming, sa journey ng buhay mo. So hindi na si Pangulong Duterte na katulad ng malakas pa siya So nakikita natin, although, ang sabi ni Pangulong Duterte, di ba, willing siyang harapin. Alam ko, si Pangulong Duterte, hindi yan nalulungkot for himself. Hindi yan nalulungkot. I know that, kahit hindi ko pa, although nakita ko na siya, kahit hindi ko siya nakakasama araw-araw, katulad ng pamilya niya, ramdam ko yan na daw ay magsalita. Yan ang isa sa mga qualities ng mga Bisaya. Okay? Ayan ang isa na nakikita ko sa mga matatapang na Bisaya na kaya nilang magbuwis ng kanilang buhay basta sa kalwanan not only ng pamilya, sa case ni Pangulong Duterte, but sa buong Pilipinas. Kahit ako, di ba? Ako, yung sinasabi ko, okay lang magurgur kayo, magurgur ako kung matsyempuan ako, wala tayong magagawa. But I have to speak up. Sabi ko hanggang sa uling patak ng dugo ko. Ako nga willing mamatay I mean, of course, hindi ko sila hayaang magurgur nila ako nang ganon-ganon na lang. Dapat partida, makapartida man lang ako o makalamang ako ng bongga-bongga. Dahil ngayon, mga kababayan, nakita ninyo, mismo ang NBI director nagsabi, that's threat. Threat yan na ipapahanap. Hahanapin nila ako kahit saan ako magtago at dapat na akong kalusin. Alam, not only me, yung mga vloggers, alam nyo yan, na sinasabi yan ni Fernando Po Jr., kapag puno na ang salot, dapat ng kalusin. At ang interpretation ko sa language na yan, dapat ng kalusin, dapat ng gurgurin. Kasi ang isang naging judge pa yung hinayupak na yan, naging abogado, yung director na yan, ang tunay na abogado at sumusunod sa batas, hindi niya pwedeng sabihin yan. Ang dapat niyang sabihin, well, titignan natin, iimbestigahan natin itong mga
itong mga taong ito kung talaga bang ay may nilabag sila at dadaan tayo sa proseso. Ganyan. Yung si Maharlika na yan, bigyan natin siya ng kanyang karapatan na legal right, constitutional right na magpaliwanag. So oras na siya ay, may proseso, hindi dapat na raw akong kalusin. Ano ang interpretasyon niyo sa lengguwahe yon? Dapat na nila akong gurgurin. True enough, na-validate yung assassins na pinadala nila dito sa akin, ni Lisa Tanas, which is yung nilalabanan ko sa korte dito. Dahil syempre, may aamin ba? Aamin ba yung mga buwaka ng inang mafia niyan? Hindi yan sila aamin. Pero, darating ang panahon, di ba? Mapaparusahan din yung mga inayupak na yan sa ngalan ng inyong mga boses. Kaya ituloy-tuloy nyo itong laban natin. Okay? At may binanggit pa sila, kakasulan daw ako ng inciting to sedition dahil nananawagan ako ng people power. Mga buwaka ng ina, pag nanawagan ka ng people power, hindi yan inciting to sedition. Rights mo yan to freedom to assemble. Ang dami yung nawagan ng people power. Yung mga dilawan, ilang beses na nanawagan yan noong panahon ni Duterte. Kinasuhan ba sila ni Duterte ng inciting to sedition? Yung mga NPA, pumasok pa nga yan sa Malacanang, in-invite pa ni Pangulong Duterte. Nakita ninyo kung paano kagigil, kagalit itong buwaka ng inang Lisa Tanas Bangag na ito, si Marcos Bangag na addictus benedictus smuggler, kidnapper na nagpapahirap sa taong bayan. Kaya ang isang Maharlika, ang mga katulad ninyo at ang mga vloggers, gusto tayong patahimikin. Tatakutin tayo lahat. Huwag kayong matakot manindigan. Dahil nakita nyo, may mga criminology students, nakasend lang sa akin, na talagang nagiging part na silang ng movement na ito. This is what you call Duterte movement. Siguro interpret natin ang Duterte movement, ito yung simbolo na sinisikil tayo. So we have to speak up. At tagal ko nang sinabi yan sa inyo. Speak up. Alam nyo, ayoko na kayong sisihin. Dahil yung mga nakapalo sa akin, kung kayo ay nanindigan noon pa, di ba? Baka hindi na nangyari ito. Araw-araw since 2023, 24, 25, 2 taon ko na itong sinasabi. Tatanggalin ng mga Duterte, talagang aanuhin tayo lahat, sisikilin tayo, tatakutin tayo. Ako lang ang hindi nila lahat ng ganun nila, hindi nila magawa illegally yung kanilang, like kay Harry, may sinasabi silang papakancel nila yung passport, may mga ganun sila, di ba? So kaya ngayon, ang last resort nila kay Maharlika is gurgurin ako. Kaya nagpadala ng assassins, lumabas mismo sa bungangan ng NBI director, kakalusin ako, ipapahanap ako. Yan ba ang batas? Kapag pikon na pikon ka sa kritiko, ipapahanap mo, dapat dumaan yan sa due process. Well, nakita nyo sa ginawa kay Pangulong Duterte na hindi siya binigyan ng constitutional rights na dumaan muna sa ating local courts, hindi siya binigyan ng time. At yung sino man dyan kasabot sa Korte Suprema, yung kanyang petition for yung certiorari, di ba? Ang TRO hindi nila nilabas. Although may nakuha tayong impormasyon, di ba? So halos nababayaran na. Hindi halos. Nababayaran na po pariti mga tiwali sa Korte Suprema. Saan na ngayon tutungo ang taong bayan? Saan kayo tutungo? Sa pulis ba? Ay putang ina, sabi ni Barbel, okay lang na magdurog kayo to extend your job, your time para maging away kayo during your job or your office hours. Is that right? Na yung inyong head ng PNP, pinapayagan kayo magdurog. Saan ka lalapit? Lalapit ka sa NBI ng isang Maharlika na nagkikriticize, ipapahanting, kakalusin? Maniniwala ka sa AFP na na-witness na si Bangag may pulburon dito nung araw na kagitingan, binigyan na ng panyo? Saan ka pupunta bilang Pilipino? Lumabas ka sa kalsada, manindigan ka, isigaw mo na ayaw mo na sa Bangag na presidente. People power yan, hindi yan inciting to sedition. Kung sinabi ko na, na gurgurin ng bonggang-bongga at, sinasabi ko na diba? Yan ang inciting. May sinabi ba kaming ganyan? Manindigan. Even si Harry Roque gusto ng inciting to sedition. Dahil nung nag-vlog nga kami, sabi ni Harry, lumabas na kayo! Mga brusko, manindigan kayong bakit? Hindi ba kami pwedeng manawagan sa mga pulis na matitino? At sa mga sundalo na manindigan sila? Dahil ang kanilang
trabaho is to serve and protect the Filipino people, to protect the sovereign of the Philippine sovereignty. So anong pinagsasabi nyo? Hindi kami pwede magsabi? Anong gusto nyo protektan? To protect the Bangag-Bangag Jr., to protect Lisa Tanas the kidnapper, to protect the Tambaluslos na sangkot sa mga bribery, to protect the Congress and Senate na mga halos lahat kawatan at nakikipag-conspire sa gobyernong Bangag. Wala na kayong pupuntahan kundi kalsada at manindigan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong iwanan, sabi ni Juan de la Cruz, people power na huwag niyong iwanan ang Pangulong Duterte. Thank you, Mama Harlika. Thank you so much. Miriam Taylor, thank you. Okay, huwag niyong iwanan ang Pangulong Duterte. Kaya nga sa lahat ng may kakayanan na pumunta, ako gusto ko pumunta talaga sa The Hague, sa the Netherlands. Maraming considerations. I'm not sure kung kasi ang kadagalit ko lang ng bakasyon, it's too much for me. You know, mga kababayan. Ngayon, ano pa ang we stand for PRRD? Sabi ni Hazel Mendoza. By the way, sa mga taga-Netherlands, sa 23, alam ko may event, Sunday yan. Then sa 28, mayroong pagtitipon para sa birthday ni Pangulong Duterte. Kung gusto nyong umattend, andyan yung link, yung natin, Maharlika Network at Proton Mail. Email nyo lang ako kasi ibibigay ko sa inyo yung registration information. So para makapunta kayo at kayo na lang muna pumunta, Joy Lab, okay? Kung kayo ay may kakayahan, may mag-travel kayo, yung mga retired na hindi pa naman ganon ka elderly, no, nung kaya pang kumaripas, kaya pang maninindigan, you can just go ahead po. So, Joy, thank you so much from Japan. Nandiyan, marami dyan sa Japan na may mga kakayahan talaga ay na lumipad. Not only that, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, mga kababayan, wag natin, sabi nga from Tagum City, yes, okay, from Tagum City, si Brenda. So, wag ninyong hahayaan ang Pangulong Duterte ngayon. O anong sinasabi nila nung in-announce natin? O mag-ingat, kayo dyan mga palangga sa Davao, sa Arturil, sa kapitbahay ni Pangulong Duterte, bantayan niyo yung bahay niya kasi baka tamnan ng pulburon. Naglabas ka agad itong jutang dinin ng Bangag Communications na ito, na yun daw ay fake news. Kailan ba aamin yung mga gunggong na yan? Maniniwala pa ba kayo kay Marcos Jr. dyan sa kanilang Bangag Communications Office? Sa bawat sasabihin nila, mga sinungaling, dun pa lang sa pinakita natin na may letter si Bangag. At not only letter, paulit-ulit na sinabi na hindi niya papayagan ng ICC para sa katuparan ang pagdukot kay Pangulong Duterte. Narinig nyo na sila mismo nag-orchestra. Sila nag-orchestrate. Inamin mismo ng bobong DILG secretary na pinlano nila. Diba? At si Lisa Tanas ang may author niyan. Kitang-kita nyo na talagang kidnapper itong mga ito. Alright? Ang nakakatakot kung mag-declare si Junior ng martial law, pwede Israel. Tignan natin kung ano magiging impact. Lahat yan may posibilidad. Pero tao ang maninindigan. Okay? Tao ang maninindigan at kapag nanindigan yung tao, baka katulad ng French yan, baka magkaroon kayo ng baka magkaroon ng mga eksenang Maria Antoinette. Diba? Tignan nyo. You know what, yung may mga ganyang eksena na mga nababasa ko, tignan nila. Again, it's about you, mga kababayan. Ang inyong paninindigan, sabi ni Day Abilay, I stand for Tatay Digong. God will provide everything. Yes. Tingnan natin. Okay? Hindi sila makasolusot sa, thank you, sabi ni Para, sa tunay na pagbabago, hindi sila makalusot sa social media. Nakita ninyo, even mga mainstream media, ayaw nilang i-report ang mga pagtitipon, ang mga gathering. Kaya nga, yung may mga gathering, tama. So, by the way, bago ko makalimutan, lahat ng may bakasyon sa Europe, yung may schedule na kayo, isingit ninyo ang itinerary ninyo sa Netherlands. Kasi para makasingot, no? Makasingot kayo ng kanilang tulips. Alright? Kasi marami silang mga bulaklak. That's my isa pa paborito kong bulaklak. But ganun pa man, isama na ninyo
ipakita natin sa kanila, jutang ginina ninyo. Kinidnap nyo ang aming pinakamamahal na Pangulo, eto kami ngayon. Oy, Netherlands, eto kami, nakinabang kayo sa aming pera, inyong tourism, kumita kayo sa amin, eto ay simbolismo na maraming nagmamahal kay Pangulong Duterte. At ngayon natatakot na yung mga yan. Natatakot na yung mga bangag na yan. Kasi the moment na sobrang dami ng tao at hindi na nila nakayanan, bababa yan, tatakas siya mga yan. Diba? Tatakas siya mga yan, mga palangga. Tatakas yan si Satanas o, diba, yung binalita natin na bago nila pinlano yan, yung kapag idap kay Pangulong Duterte, nagdrama siya dito sa Amerika. I think, yes, ito. Baka hindi nyo pa ito nakita. Nakita nyo yan, nag-party-party siya. Yan. Kaya nga sabi ko nga dyan, I think, nakita nyo? Yan si Satanas. Ay, tama. Sorry. Nakita nyo? Nag-party-party. Ulitin natin. Kaya natin yan. Yan ang ginawa, working visit daw. Nakita nyo? Saya-saya ang bigakot, ayaw matutot. Anyway, alam nyo. So ngayon, mga kababayan, pinapakita na natin sa inyo lahat ng kartada nila. Kaya nga, working visit ba ang magbiga-biga? Hindi yan kasama. Hindi yan kasama at pera nyo yan. So kailangan yung manindigan. Kaya tayo gustong gurgurin. Ay, naku, ilang taon ko na sinasabi yan si Martica. Unang ginorgur nila. Yes, sabi ni JD Ocampo, na Bojack na natin. Napakita ko na yung video kanina kung paano mandiri si Amy Marcos sa mga talyanista. Kaya sige lang, magpakatanga kayo. Magpakatanga kayo at anyway, hindi sige lang, manindigan kayo. Kawawa kayo. Wala nang magandang mangyayari sa Pilipinas kung hayaan ninyo na ang presidente ninyo ay adik. Ulit-ulitin ko. 4 na kaso ang mga pinay sa akin ng Bangag Administration. Kasama si Zaldico, ang kanilang dating chairman ng Committee on Appropriations. Andyan si Robles na andyan ang loto na ayaw imbestigahan yung mga anomalya like yung 433 winners in 2022 pa. Bakit ako gustong, hindi gusto, bakit ako kinasuhan ng mga yan? Defamation case. Di ba? Kasi gusto nila akong sindakin, patahimikin, para hindi na nga nagsalta si Marlica. Sinubukan nga nila akong i-bribe. Name it, di ba? Kung anong price ko, di ba? Name your price. Pero pinili kong magdakdak. Pinili kong, salagin ang mga kaletsya nila or salagin ang mga bala. Kasi, sabi ko nga, isang beses lang tayo mabuhay. Ako, bata pa ako, si Pangulong Duterte, mas may edad sa akin, mas nagtaktikman niya na lahat ng good things sa mundong ito. Diba? Nakita niya na ang good and bad sa mundong ito. So, it's sad to say, pero lagi naman niya sinasabi na he's okay, he's done. Parang ganun, diba? Para sa bayan. At ako, even at my age, more than a half of Pangulong Duterte's age, diba? Talagang hindi rin ako takot mamatay. Huwag tayo matakot mamatay palagda. Kasi ang mga takot mamatay, duwag. Diba? Ang takot manindigan, hindi naman, by the way, hindi naman porket manindigan ka, matutsugi ka. Diba? Maninindigan ka lang. Hindi ka naman magugurgur. Pero pag natsyempuhan ka, hanggang dun ka na lang. Ganun lang yun. So, kailangan ninyo kailangan talaga ninyong magsalita katulad ng Calgary, katulad ng mga palangga sa iba't ibang panig ng mundo. Talagang son of dictator is a dictator, sabi ni okay? So ngayon, mga kababayan, talagang ang nangyayari ngayon, nakita ko yung mga taga-Europa, sila Amy nandyan, yung mga grupo na Paris, pumunta na kayo doon. Diba? Magtipon-tipon kayo para naging tourist destination na ngayon ang ICC. At makikita nila yan, makikita nila na kung gaano ang pagmamahal ng tao, even may mga foreigners, may mga asawa na foreigners, di ba? Nakikita nila kung paano
tangkilikin at mahalin ng isang Pangulong Duterte. At ipakita ninyo na talagang naninindigan kayo na dapat ibalik ang Pangulong Duterte dahil siya ay kinidnap ng Marcos Jr. Ang responsable talaga dyan, si Bangag, ang nagtaksil sa inang bayan. Katulad ni Aguinaldo at ni Bonifacio nung unang nakaraang panahon, si Pangulong Duterte ay pinagtaksilan ng kapwa niya Pilipino. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Talagang nauulit, talagang hindi na data uusbong ang Pilipinas dahil ang history ay nauulit lamang na ang tunay na taksil at nagkakanulo sa Pilipino ay kapwa niya Pilipino. Kaya minsan ang hirap, no? Minsan may iba dyan, may kausap ako, may friend ako, na pag pumupunta siya, nasa entertainment industry siya, no? Pag pumupunta siya sa iba't ibang bansa, pag tinatanong siya kung saan siya, sinasabi niya from Thailand o from kahit saan sa Asia, hindi niya sinasabi Pilipino siya. Dahil iba daw ang nagiging tingin sa kanya. Yun, iba yung approach. Di ba? Totoo naman yun eh. Rodolfo, we stand with PRRD. So, bring Duterte home. Okay? Bring Duterte home. Tuloy-tuloy lang po tayo. Sa mga palangga ko, wait a minute. Okay? Tignan lang natin dito ang mga eksenang kaganapan. Alright? Alright? So, okay. So sa mga kababayan, ang dami kasi nag-message sa amin, Miss Marlica, bakit wala kang live during the hearing? Hindi na talaga kinaya ng powers ko palangga. So talagang pagpasensyahan nyo ng alindog ko. So hindi kinaya ng powers natin. Pero just in case nahanapin nyo ako sa YouTube at wala ako, dito nyo ako makikita. Ayan, yung ating Facebook page. Ayan po. Alright, nakita nyo yan. Diyan nyo mahanap si mga palangga ninyo kapag wala sa YouTube. So, andyan yung ating mga comments, sa mga text dyan nyo hanapin, paki-follow and subscribe lang mga kababayan. Nagmo-monitor ako. May mga information na I cannot share with you right now. Pero, just hang on there. May mga magagandang mangyayari. But let's just continue pray for PRRD and continue showing your support sa ating mga kababayan dahil dito sa ginawa kay Pangulong Duterte. Sabi ko nga, etong ginagawa ninyo, hindi si PRRD ang magbe-benefit niyan. Ang magbe-benefit niyan yung mga anak ninyo, ang mga susunod na henerasyon na makalaya sa bangag na administrasyon. Magpasalamat muna tayo kay Sarah. Yeah, Sarah, thank you so much. Yes, at kay Jane Rose. Again, ulitin ko sa lahat po ng may mga kakayahang magbakasyon sa Netherlands. Go na kayo doon. Ipakita ninyo ang suporta natin sa lahat ng Pilipino at kay Pangulong Duterte. Magkita-kita tayo as mamaya or bukas. Depende sa availability ng lola ninyo. Kasi medyo busy-busyhan lang. Batabangan nyo yung mga post ko dyan sa Boljakan na ating Facebook account. Alright, yun na lang.